Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermcure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Vice Mayor Luis Leo Sala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kong mahal. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa ating programang Issue Ora mismo. Ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, petsa 12 sa buwan ng Hulyo. Live tayong mapapanood sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at live tayo sa YouTube channel. Magandang umaga again, Pilipinas kong mahal. Ang inyong likod si Rosario Amistoson, makakasama ninyo ng regular dito po sa ating programa, ang nag-iisang telebisyon sa buong probinsya ng Sorsogon, Bicol TV Sorsogon. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Vice President Sara di dadalaw sa SONA. Presyo ng gulay, kamatis, bababa ngayong linggo ayon sa DA. PNP dinagsa ng tawag sa posibleng hideout ni Kibuloy. China walang pakialam sa Philippines-Japan RAA ayon kay Chodoro. At di pagdalo ni VP Sara sa SONA, politically incorrect ayon kay Gadon. Narito na ang ulo ng mga balita, ang detalye ng mga balita sa balitang pambansa. VP Sara di dadalo sa SONA. At sa detalye, kinumpirma kahapon ni Vice President at outgoing Department of Education DepEd Secretary Sara Duterte na hindi siya dadalo sa idaraos na State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Hulyo 22. Matatanda ang marami ang nag-aantabay kung dadalo ba ang Vice Presidente sa SONA ng Pangulong Marcos matapos siyang magbitiw sa gabinete ng Pangulo noong nakaraang buwan. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as a designated survivor. Ayon naman kay Duterte nang makapanayam ng mamamahayag sa inaugurasyon ng Child and Adolescent Neurodevelopment Center sa isang pagamutan sa Davao City. Ito ang unang pagkakataon na hindi dadalo ang Vice Presidente ng SONA. Pinalaga naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang umano'y hindi magandang patawan ni BP nang sabihin nitong itinatalaga niya ang kaniyang sarili bilang designated survivor. Kaya wala siyang planong dumalo sa joint session ng Kongreso para sa ikatlong SONA ni Pangulong Marcos. Hindi niya dapat gawing katawa-tawa ang seguridad ni Pangulong Marcos. Ayon kay Chua, ano pa man ang tensyon sa politika ay hindi dapat nagbibiro ng masama ang ikalawang Pangulo, lalo na aniya at sa usapin pa ng kaligtasan ng Pangulo ng bansa.
Una nang nagbitaw si Sara bilang kalihim ng Department of Education or DepEd at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC epektibo sa Hulyo 19. Sa iba pa mga balita, presyo ng gulay, kamatis bababa ngayong linggo ayon sa DA. Sa detalye, tiniyak ng Department of Agriculture na bababa rin sa linggong ito ang presyo ng ilang mga gulay pati na ang kamatis at sa mga palengke sa pamilihan. Kasunod ito ng pagsipa ng presyo ng ilang gulay sa pamilihan pati na ang kamatis na naglalaro sa 140 hanggang 220 ang kada kilo. Tumaas din ang presyo ng carrots na nasa 100-180, talong na umaabot hanggang 120 ang kada kilo at bell pepper na naglalaro sa 200 to 350 ang kilo. Ayon kay DA spokesperson Arnel de la Mesa, ang pagsipa ng presyo ng mga gulay ay bunsod ng na-delay na harvest sa ilang sakahan na bunsod naman ng El Nino at epekto ng bagyong Aghon. Nakadagdag pa rito ang tumataas na presyo ng produktong petrolyo na dumaragdag sa transportation cost ng mga magsasaka. Sa kabila nito, sinabi ni De Mesa na magsisimula na rin ang harvest ng Southern Tagalog Region na inaasahang maghahatak pa rin pababa ng presyo ng gulay sa mga susunod na araw. Tiniyak din ito na hindi magpangmatagalan ang taas ng presyo sa gulay dahil bumababa rin ito sa oras na dumadami na muli ang supply. Sa iba pang balitang nasyonal, PNP dinagsa ng tawag sa posibleng hideout ni Kibuloy. Sa detalye, dagsa na ang mga tawag na natatanggap ng Philippine National Police or PNP hinggil sa kinaroroonan ng pinagtataguan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo matapos na i-anunsyo ang 10 milyong reward para sa ikadarakip ni Kibuloy. Base aniya sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Police Regional Office PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torres III, marami nang tumatawag sa hotlines ng PNP at nagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy. Nire-record na naman aniya ang lahat ng impormasyon, subalit kailangan pa rin dumaan sa verifikasyon. Iniiwasan aniya ng PNP na mawala sa focus ang investigasyon. Matandaan na nitong Lunes nang ihayag ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na nasa 10 milyong pesos na ang pabuya sa makabibigay ng impormasyon para sa pagkaresto kay Kibuloy. Nasa tig 1 milyon naman ang alok na pabuya sa 5 pang akusado. Naglabas ng warrant of arrest ang korte laban kay Kibuloy at 5 iba pa bunsod ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Child Against Labor, Exploitation and Discrimination Act and Republic Act No. 9208 or Qualified Human Trafficking. At dagdag balita, China walang pakialam sa Philippines-Japan RAA ayon kay Chodoro. Sa detalye, walang pakialam ang China sa Reciprocal Access Agreement or RAA na nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Japan dahil panloob na usapin ito sa pagitan ng dalawang magkaibigang bansa. Ang RAA na nilagdaan ni Chodoro at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa nitong Lunes ay nagpapahintulot sa Japanese troops na magtungo sa Pilipinas at gamitin ang kanilang mga armas.
Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Jun Lian na ang Japan ay may seryosong responsibilidad sa kasaysayan sa agresyon at colonial rule na pananagutan nito sa Pilipinas at iba pang bansa sa Southeast Asia noong World War II. Inihayag pa ni Teodoro na ang komento ng China ay isang paraan ng pagkikialam sa panloob na usapin sa pagitan ng Pilipinas at Japan. At sa pinakahuling balitang nasyonal, di pagdalo ni VP Sara sa SONA politically incorrect ayon kay Gadon. Sa detalye, this is politically incorrect. Ito naman ang binigyan diin ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon hinggil sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 22. Ayon kay Gadon, dapat na maisip ni Duterte na siya pa rin ang Vice Presidente kahit na nagbitiw ito bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairman ng Anti-Terrorism Council ng NTF-ELCAC. Sinabi ni Gadon na dapat na magpakita ng respeto sa kanyang posisyon si Vice President Sara sa pamamagitan ng pagdalo sa SONA bilang pagbawi sa pagdalo nito sa maisog prayer rallies na anti-BBM. Dagdag pa ni Gadon, wala ring masama o negatibong pahayag si PBBM laban kay VP Sara. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star Ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ahora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ahora mismo. Issue ahora mismo sa Bigo TV. Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort.
place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City. Or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan Bibingkaan, Sorsogon City, beside T-Nex gas station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV. Nagbabalik kita mga tugang sa satuyang programang Issue Ora Mismo, pang Biyernes na edisyon po. And bago po kita magpadagos, ang Alay Dance Academy or ADA nag-i-invite po sa inyo na manood mamayang 6 PM sa recital ng kanilang Ballet Dance Academy. Ito po ay gaganapin dyan sa Sorsogon Cultural Center for Arts dyan sa City Hall Compound, Kabidaan, Sorsogon City. Manood po kayo mamaya. Pumunta lang po dyan sa Sorsogon Cultural Center for Arts. Yan para sa mas mag-enjoy kayo sa mga magiging kaganapan mamayang alas 6 ng gabi. And mapapanood nyo yung iba-ibang talento ng mga bata sa pagsayaw, mapa modern, mapa ballet, and so on. Manood lang mamaya. Ito po ay handog sa inyo ng founder ng Ali Dance Academy na si Ma'am Aleli Chu. Manood lang po kayo mamaya. At sa iba pang mga kaganapan natin, pumunta pala si Governor Buboy Amor doon sa Senate House. Nandoon kay Senator Chis Escudero, ang Senate President. Dumalaw doon. Okay, ha?
Sana all. Morning po sa Labayo at Ataylar family ng Pangpang from Kagawad, Bert Balde. Maray na aga ninong, maray na aga man inaanak, si Anton Jan Manalo hanapin. Long time no look ha. Anthony, sana ingat-ingat ka lagi kung saan ka man sa mundong ibabaw. Ingat-ingat lagi ha. Ikaw lang ang inaanak ko na hindi nakakalimot sa akin. Sana hindi mo rin malimot ang chocolate pag uwi mo. Sabi ni Harold, Hana all. Yan. Okay, sa mga kaibigan, sa ating welcome po sa ating programang Isyu Ora mismo, itong pang Biyernes na edisyon kung saan po halos sunod-sunod ang activities ng Bicol TV Sorsogon para sa mga coverages. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala sa pag-cover ng mga kaganapan dahil alam po natin na hindi naman po sa pagbubuhat ng ating upuan, tayo lang naman po ang may kapasidad mag-cover ng mga malalaking events using our very own professional video cameras na ginagamit and high-end equipments para sa mga coverage na ganito. Kaya maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo at ibibigay po namin ang lahat ng aming makakaya para maihatid sa inyo ng maganda ang mga kaganapan na ipinagkakatiwala ninyo sa amin. Maraming salamat po. And of course, pupunta na tayo sa ating mga topics ngayong araw na ito. Kahapon, ginanap yung pagbigay ng gulong, ng 2 libreng gulong dyan sa Castilla, Sorsogon, na nandun si Congresswoman Det Escudero, nandun din yung mga bukal, at syempre, nandun yung mga media. Bakit ba itong mga media hindi man lang makapag-post ng mga kaganapan? Oy, calling the attention of Buddy Duca and Jojo Lascano, nandun kayo sa kaganapan. Beke naman, pwede kayo magbigay ng report dito. Kayo, kaya sinasabihan ako ni Mayor Bong Mendoza na bias na media dahil kahit nandun kayo, hindi kayo makapagbigay ng report. Ha? Magbigay naman kayo ng report para hindi tayo anong tawag doon? Yung pinagsasabihan ni Mayor Bong Mendoza na bias na media. Kaya nga nandun kayo bilang represent ng Bicol TV tapos hindi naman kayo nagbibigay ng report, ha? Report naman sa mga kaganapan. Hindi naman natin makausap dito si Mayor Bong sa mga kaganapan yan dahil tinuldukan na tayo na bias na media. Kaya hindi tayo makapagbigay ng ng impormasyon sa inyo. Yung lang tayo, mga hearsay, mga marites na nangyari daw kahapon doon sa Castilla ang pagbibigay ng libreng gulong. Malaking balita ito, na dapat may sa publiko. Kaya lang sa dami ng media na pumupunta doon, wala namang naibibigay na report. Ano ba yan, Mayor? Gawin nyo na ako, Mayor, ng tagapagbalita mo. Sigurado pa yan. Kaysa sa dami ng media na pumupunta dyan, ewan ko kung anong sadya. Kung anong sadya dyan dahil hindi man lang makapagbigay ng report doon sa kaganapan. Isang malaking kaganapan ito. Pumunta dyan si Congresswoman Det Escudero, namigay ng mga gulong ng tricycle, hindi gulong ng palad. Tapos wala man lang nakapag-post ng kung tungkol saan itong gulong, saan kinuha ang pondo, ilang beneficiaries ang nabigyan, wala man lang. Kaya calling the attention of Buddy na Duca pa. Report naman tayo dyan pag may time. At si Jojo Lascano, report naman tayo pag may time. Kaya tuloy na sasabihan tayo na bias. Hindi kayo nagbibigay ng report. Baka sabihin ni Mayor Bong, pag sa akin yan, hindi na yan i-report. Paano yan, Mayor? Wala namang binigay sa atin na na impormasyon. Good morning, Sao. Good morning man po sa imo, Sir Boboy Guevara. The legend disc jockey. Itong si Boboy Guevara. Ang veteranong disc jockey.
Happy watching sa imo, Sir Boboy Guevara. Kumusta nga pala, Sir Boboy Guevara, ang Guevara Disco House? Oy, Biyernes na naman ngayon. Yugyugan na naman yan. Okay, bago tayo magpatuloy, bigyang daan muna natin ang special report ni Papa Maki Gomez. Papa Maki, pakibalita tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Councilor Salvi Francillo, Municipality of Matnog. Muli na namang nanguna sa ESRE o Electronic Statement of Receipt and Expenditure Submission ang bayan ng Matnog sa 14 na munisipyo ng lalawigan ng Sorsogon sa second quarter ng fiscal year 2024 base sa ipinalabas na ESRE Submission Monitoring ng Region 5 nitong ika-8 ng Hulyo sa presenteng taon. Matatandaan na nanguna din ang nasabing bayan Oktubre nitong nakarang taon para sa kanilang third quarter of submission. Ang ESRE ay ang Basic Financial Report na itinakda ng BLGF o Bureau of Local Government Finance para mamonitor ang financial performance ng isang LGU. Mula sa tatlong sangay nito, ang Assessor, Budget at Treasurer. Ito po yung ESRE. Ito yung basihan ng National Tax Allocation ng munisipyo. Depende po ito sa laki ng revenue growth na nakokolekta ng Matnog. Ito po natin makikita yung kung magkano yung na-disburse. Ito naman kasi may deadline naman to. Composed ito ng tatlong opisina, ang Assessor's Office, Budget Office at saka Treasurer. Kung makikita mo rito, as of nung na July 8 ng Munismo, halos ang Matnog ang Matnog ang nangunang makakomply yung tatlong opisina. Nagiging basis po siya sa annual LGU budgets po siya. Ibig sabihin, isa itong patunay na ang pondo ng isang LGU ay mahusay na nagagamit. Yung ESRE na design ng ating DBM, ng ating DLGF, ito po yung parang electronic na yung reporting natin. Unlike before na manual natin yung mga collection to discuss. So, dito makikita natin na ang pondo, ang resources ng LGU ay mahusay na ma-manage. Kasi kung hindi mahusay na manage at maraming itinatago, definitely madidelay yung submission ng ESRE kasi ready to pay. But as far kasi dito pa lang to this pagpapakita ito na kung ano man ang transactions at everyday, yan ay ginagawa ng local finance committee, particularly yung fisher at saka yung assessor at ang budget officer. Ginagawa yan daily. So walang dahilan para magkaroon ng mga rate tape, walang dahilan para magkaroon ng pag-retoke sa transaction. So patunay ito na adhikain ng ating lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating Katliyang Marataso. Pagpapatunay ito na she is really seryoso siya para ayusin at pabulaanan ang mga sinasabi ng ilan na ang Matnog ay maraming anomalya at maraming korupsyon ang nangyayari. So, haamon din namin sa ating mga kapwa LGU na kung gusto natin, kung ang ating adhikain ay maayos natin ang financial ng transaction ng ating lokal na pamahalaan through ESRE, dito natin maaayos at maging walang kaduda-duda. Even though na kaya nga yung lahat ng mga aligasyon tungkol sa korupsyon sa ating bayan is hindi nagkakaroon ng patunay sa kanila dahil ito mismo wala nang maniniwala kasi kahit ang mga national government agencies is kita nila mas nauna pa sa sila para makita. So dahil dito nakita natin napakalaki ng natin for the past last year, for this year, nasa 43%
ang growth rate ng collections, ng local collections ng Amerika. That's Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay atid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Councilor Salvi Francillo, Municipality of Matnog. Ayan mga kaibigan, bigyan muna natin ng mas gabong palakpakan ang LGU Matnog. Yan lang po ang isang patunay na nagagamit sa tamang sistema ang pera ng gobyerno o ang pera ng LGU Matnog. Sa buong Sorsogon, sa buong munisipyo, nakita nyo Matnog lang ang naka-highlight, na ibig sabihin talagang nagpapatunay ito na ginamit sa tama ang pera ng munisipyo ng Matnog. Kaya yung iba dyan na nagmamarites, nagpapalabas ng kung ano-ano, tumigil na kayo! Ayan, tahasan ng ipinalabas ng BIR na talagang nagamit ng Matnog sa tama. Happy watching sa aking kaibigan si Manny Matos. Ang lalaking gwapo na, swabe pa. Si Ma'am Bebot Hilehanoras, happy watching man po. Sabi ni Ma'am Bebot Hilehanoras, God bless Sorsogon City. More power Bicol TV Sorsogon. Salamat man po, ma'am. Si Makamumuyang Dondon Arellano, happy watching man. Sabi ng ating viewers, nasa na ang iyong halabira. Ayan. Si Papa Maki, happy watching man Papa Maki. Kung nasan ka man sa lupalop ng mundo, happy watching na rin sa'yo. Ayan. Si Sir Ian Rinovalles, ang lalaking sa pagtulong mabilis, Ian Rinovalles. Happy watching man po. And good morning SM Sao. Good morning man po sa iyo Sir Ian at sa buong staff ng Sordo. Magandang umaga. Ano yun? Ayan. Happy watching mo sa mga taga Castilla Poblacion. Meron na raw tubig sa kalsada. Wala pa sa mga bahay. Habang ang tubo na green so main line kumbaga sa Bicol, nakabarag lang, ha? Bagaman lang ngayaan, binugtarak, nakunano daw. Wara nin, dili lamang tinahuban, sabi nga ni, mare pangayaso, ikos, pag napupo, pigtatahuban, so pipeline, dahil lamang ngaya pighiwag, itoon lang ngaya nakabalandra, ha? So ibig sabihin, galaw-galaw naman tayo pag may pagkakataon. Hindi na ba kasama sa Hindi na ba kasama sa 150 million loan? Hindi na kasama sa 150 million loan ang yung paglagay ng takip dun sa mga tubo. Nahiling tabaga, yaon lang. Papa Harold, ibalik mo nga itong footage natin sa para makita ninyo na hanggang ngunyan ang mga tubo, yaon lang sa line canal. Kumbaga, buwi na rairak lang dyan. Paano na lamang kung mahulugan ng bato? Luho! Abay, palugod na araman na wara ning tubig, kaya pagkaluho, wara man laog. So, anong nangyari? Another loan na naman yan pag nagkataon. Yadi ako sa Matnog kay may bisita didi. Papa Maki Gomez. Papa Maki, pakiaram po kung ano yan na bisita para sa inyan. Tabaat pwede tayo yan mapasyaran. Importante ba yan, As in, kung may bisita, syempre, may pa-soft drinks. Pag may bisita daw ko, may pa-soft drinks. Kaya, ilingon ta, bakit makatana kita ng soft drinks dyan. So, yan, mga tugang, hilingan daw nindo.
maliwanagon na sa line canal, dyan lang ibinutang ang tubo. Uyog-uyog na yan, dyan mo ibutang ang tubo, ang main line. Line canal yan. Di mo niya pwede tahuban. Kay line canal ba yan? Dapat kayan dyan sa kataning kan poste. Kang kuryente yan, baga inlulubong inan yan. Dili kay impalusot lang sa mga line canal. Napanoon na nga ni, pag nagkaparasa yan, paano na kita? Ay, Diyos kong mahabagin. 150 million loan yan, di tamad pagsaputihon. Kay makahirak ang banwaan. Mga taga-poblasyon, galaw-galaw tayo. Magpetisyon kita kamukkan. Kap Edwin Desamparo. Pakireparo. Si Kap Edwin Desamparo, lahat ng proyekto dapat ireparo. Yan. Hiling nga daw yan, Kap Edwin. Kung tama iyan ang sistema, sakop mo po yan hanggang Sitio Pili. Dapat po kan i-call nindon atensyon kang kontraktor. Natanggalan yan dyan. Tabako man yan kaupod sa sistema. Dyan mo lang ikaagwaran tahob. Ano po ang dahilan taday pa yung pagtatahuban? May hinihintay pa ba na another loan? Diyos kong mahabagin. Mga tugang, ihatod po niya to sa indungon yan, ano? Ini po na padagos na pikakampang na problema kan Barangay Caloocan, Barangay Tabunan dyan sa Matnog, Sorsogon, na kunsain ining expansion project kang Philippine Port Authority or PPA na daita po maraman kung nagkaarog ka ito ang project na daig nagkaigwa ng public consultation. Dahi po nagkaigwa ng pakikihampang sa LGU Matnog. Abay palugod ang LGU Matnog na sahutan na nalagayan. Naayos na daang buto-buto. Samantalang ang LGU Matnog sa pahinginot po kan sa indang mayor na si Mayor Catleyaso, dahil nga ni nagmarangno na may project ang PPA kung dahil nagkariribok ang tao because dahil masainda kinagkortesiya. So para po sa kapaliwanagan na yan, sa asin kasimbagan kan mga sabi nga kan mga marites, minaot po niya to na makaulay si Admin Ubaldo and Ubaldo kan munisipyo kan Matnog. Ini po kung ano man ang naging pahayag niya, base po ini sa itinaong go signal kan Mayor kan Matnog na sa Mayor Catleyaso. Ano yun po? Alam ba niya na? Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV. Sa muli mga kaibigan, narito tayo ngayon sa opisina ng ating butihing administrador ng munisipyo ng Matnog upang makausap siya, makuha ng pahayag tungkol nga po sa inilabas nating issue ng nakaraang Biyernes sa ating programang Issue Ora mismo, na kung saan iyon po ay ang ginawang pagkipagdialog ng management ng PPA dito sa mga progressive groups like itong sa Magkakalikasan, kasama na po ang punong barangay ng Barangay Caloocan na kung saan ito po ang pinakamayormenteng apektado nitong expansion project ng PPA. At maraming naglabasan doon during our interview na parang sinasabi nila na hands off daw ang LGU Matnog, hands off daw si Mayor Catleyaso, parang wala siyang sabi action sa bagay na hinihingi ng mga residente ng Caloocan na apektado nito. Also, apektado rin dito ang barangay Tabunan. So, dalawang barangay. At ngayon nga, sa lado po ng ating LGU,
minabuti po ng ating lingkod na makausap si Administrator Ubaldo N. Ubaldo, ang representante po, ang tagapagsalita ng ating alkalde tungkol sa isyong ito. Sir, nabalitaan natin nagkaroon din kayo ng consultation, public consultation sa project ito bago pa simulan. Ano po ang naging buong istorya nito? At para po malinawan ang lahat na talagang hindi po nagpapabay ang ating LGU sa mga kinakaharap na usapin ng ating bayan. Actually, ang katotohanan dyan ay in-elevate po sa sanggunian bayan yung concern na yan. Yes. At ako ay pinadala ng ating mahal na mayor bilang kanyang representative at malaman ko na ano yung mga mahalagang usapin. At doon po sa SB ay ni-raise po nung dalawang barangays na nabanggit nyo, yung Barangay Caloocan at saka Barangay Tabunan. Kasi yung port expansion po ay apektado yung kanilang area, lalo na doon po sa seashore. Kasi sa project ng PPA ay kasama yung area na base doon sa explanation ng dating manager ng port ay hindi ko matandaan yung eksaktong yung length ng project, pero ang sabi nila ay less than 1 hectare din yung coverage, no? But nalaman ko doon na sakop yung existing shoreline doon ngayon sa Barangay Caloocan, na ang explanation nga ni Kapitan nandun yung nila, yung kanal, no? Matatabunan. At yung PPA naman, ang explanation doon is yung DOTR project yan, at sila lang yung implementor. Nalaman ng ating mahal na mayor nung nag-proceed na yung project. No? At ang explanation ni former manager Galindez na i-implement na nila yan kasi national project yan. Although ni-raise natin yung issue ng consultation, kasi mahalaga na kahit na nanggagaling yung project sa national government, Kuya Sau, kailangan merong consultation yan sa baba, no? Sa local government unit. At i-emphasize ko lang po na hindi nagpapabaya yung ating mahal na mayor. In fact, kaya nga niya ako pinadala doon. After nung session, nagkaroon po ng assembly sa barangay. Hindi ko lang matandaan yung petsa, pero nagkaroon ng pag-uusap-usap doon yung lahat ng residentes na interesadong malaman yung mga issues. At saka may representative doon yung environmental group ng Sorsogon. At may mga members din yata po dito. Nung nag-i-insist yung national, yung PPA, no, as a national agency na nandito sa atin under the DOTR, sinasabi nila na ano na yan, pagpapatuloy na yan kasi meron ng contractor, lahat na comply na. Maapektuhan yung timetable. Yung timetable, yun ang ine-emphasize nila na medyo malulugi, parang malulugi yung sa contractor side. Exactly. No? Opo. Nung ganun ang explanation nila at pilit na din nire-raise nung concerned citizens ng dalawang barangay yung issue nga doon sa humingi sila ng 15-meter na easement, no? Yung huwag isasagad ng PPA yung doon sa kalsada, from the shoreline. Sa shoreline, para magkaroon ng parang ano ba tawag dito? Sabi na ang pagkakaismin, taguan ng mga bangka. Taguan ng mga bangka. Kaya 15 meters para at least parang salubungan yung dalawang maliit na bangka na ginagamit ng ating mga mangingisda. Hindi pumayag yung PPA actually.
kasi magkakaroon ng distortion doon sa program. Wala daw silang authority na i-amend yung program based doon sa napag-usapan. So, malinaw na na-raise po doon yung issue na i-elevate sa national office yung concern ng residents kasi sa aking palagay din, no, hindi ko alam kung merong karapatan yung ating mahal na mayor na isuspend yung pag-construct ngayon. Kasi ang explanation ng representative ng PPA national project ito at na-determine na napakahalaga para sa improvement ng port facilities. Yung sa side naman ng mga concerned citizens is bakit hindi mabigyan ng 15 meters na easement yung ating mga kababayan para masiguro din po na yung outflow ng tubig pagka malakas ang ulan ay hindi babaha doon sa barangay, yung 2 barangay na nabanggit. Kasi dito naman medyo naapektuhan kami yung pag-develop ng tourism road kasi yung mga natural tributaries ng tubig medyo na hamper na ng konti because of the sa kalsada. So yun ang fear ng mga taga Barangay Caloocan na baka pag lumakas yung ulan maapektuhan sila at baka bumaha, which is true naman, valid concern. So nung tumagal po yung usapan, dahil sabi nga nung PPA talagang ipupursigin na lang ipagpatuloy, in-encourage ko actually yung mga yung mga residents at saka yung representative ng environmental concerns natin na i-elevate sa national kasi sila lang yung maaaring magpahinto niyan. Correct. Oo. At yun naman yata po yung nangyari, nag-initiate yung association ng environmental group sa DOTR. Kaya nagkaroon ulit ng usapan online session naganap kamakailan lang. At naman yung sa tingin ko pinakinggan naman ng ating undersecretary na umattend doon sa online session yung mga concerns ng barangay. At ang sabi nila, gagawa nila ng paraan. Yung question ko ngayon is, will the project proceed as it is? Tuloy-tuloy na ba yan? Paano malalaman na yung concern ng mga residents ay na-address sa taas? Kasi continuous naman po yung implementation ng project. Be that as it may, maganda din na nagkaroon ng dialogue sa national, at least nakarating doon sa taas. True doon nga sa ASEP ba yun? ASIC Sarmiento? Hindi, yung Association of Sorsogon. Yung sabi na yung Sorsogon Coalition for Coalition, yes. SEP, Sorsogon Coalition on Environmental Protection. At actually, yun yung napag-usapan ng dialogue dun sa barangay Caloocan. Since last week. Opo. Na i-order din yung PPA na mag-comply dun sa lahat ng mga requirements. Kasi yung port delineation din, hindi na raise kung nag-secure ba sila sa LGU. Kasi ang totoo lang po niyan, nagulat din naman yung ating mahal na mayor na mayroon na palang port expansion. At klarado yung order niya na alamin kung ano yung concerns ng mga residents at gawa ng paraan kung maaari para mapagbigyan sila dun sa kanilang hinihingi. So dun pa lang sir sa ipinadala ka ni Mayor sa Sangguniang Bayan para ubantayan dun sa session nila tungkol sa problemang ito. Dun pa lang po talagang nakasentro na si Mayor na bigyan ito ng pansin. Ayun. Salungat sa sinasabi nila mga kaibigan na parang
parang ano masakit man sa tenga pag marinig mo na nabayaran si Mayor kaya sumilensyo na. Pero ang usapin nga dito is talagang pag national project, ano yan kumbaga mayroong mga karamihan na may nakalagay. This is a national project, do not delay. Laging ganyan. Opo, yun na nga. May matututunan tayong leksyon dito sa nangyaring ito na dapat yung mga national projects properly coordinated sa baba. Oo. Kasi ang impact parang si Mayor na ang dapat sisihin dyan sa project na which is not true kasi correct. Dapat na pinadala niya ako doon para pag-usapan yung mga concerns ng ating mga residente. There's sufficient proof na hindi nagpapabaya yung ating mahal na Mayor. At the same time, very respectful siya doon sa mga projects na pinapadala dito. Very supportive din siya, no? Kasi for development yan. Kaya lang, yung sinasabi niya sa akin na alamin kung ano yung mga issues na makakatulong sa aming mga kababayan. Residents. Kasi nga, isa pa sa nakita natin doon, sir, yung yung batas na kung hindi ko mayor ka, you have the right na i-stop yan. Kasi sabi mo nga kanina, this is DOTR, national project na pag binaba dito, all you can do is to supervise, I think. I mean, usual naman, di ba, parang may TEPO yan Parang yung sa environmental concerns, di ba, temporary protection order para sa court, yung TEPO na i-elevate sa proper authority na magkaroon ng order yung court na pwedeng ihinto mo na because of non-compliance of this document. I-elevate po sa tamang forum kasi hindi naman tayo abogado, Kuya Sau. Sa tingin ko, mag-overboard naman si Mayor dyan kung ipahihinto niya yan. Tama. Kasi national project yan. Yun nga, babalik natin ulit doon sa lack of coordination. Di sana, prior to the implementation of this project, napag-usapan na po yung mga concerns na yan. Ang nangyari tuloy, nagkaroon kami ng parang hagling ba? O kung hindi na hindi nyo mapapagbigyan yung mga tao, ano naman yung pwedeng i-offer nyo for them na at least patuloy yung project pero may mga kayo, yung may ibibigay kayong favor ba? Parang gano'n. Sa residents, at least maano nila yung apprehension nila. Doon nga, nagkaroon ng usapan na palalakihin yung drainage at magbibigay ng may area not 15 meters para doon sa daluyan ng tubig. And then, yun kasing Port of Matnog, meron mga residents dyan. Pinayagan ng ating gobyerno na ma-occupy muna ng mga tao kasi hindi naman operational yung Matnog Port. Kung natatandaan nyo, may local port tayo, yung munisipyo mismo. Since nahinto na po yun, at meron mga nakatira doon na ating mga kababayan na kung ipapader ng PPA doon, exactly doon sa sukat ng kanilang doon sa project, parang masasara naman mabablock sila. Mabablock sila, wala nang hangin papasok doon sa So, nagbigay din ng contractor ng 3 meters. 3 meters. Na parang access road, para dito sa mga nakatira na ma-enclose sila sa side. Meron silang So, ang ipipetisyon naman itong nasa shoreline? Opo, yung talaga, yung ini-emphasize nila na yung 15 meters, dapat doon lang yung pader ng PPA. Meron ditong 15 meters na parang port din. Pasyalan, ganyan. Hindi, tubig siya So, para anuhan ng mga kung may mga bangka, pasukan ng mga bangka. Reasonable rin. Kasi nakita natin talagang dikit na sa sa seawall yung pader na ipinut up nila. Opo, kaya medyo na-alarm po sila doon. Kasi
Ito mga kaibigan, ang mahirap yung basta sinabi mong ang project na yan ay sa taas. Parang po ang nangyari dito sa Matnog, nauna yung karwahe sa kabayo. Yes, opo. Parang ganoon. Kaya laging, during that time kasi hindi naman nagbigay ng anumang pahayag ang PPA sa atin. Yes. Kasi ginagalang naman natin sila yung desisyon na dahil they are not the authorized person na magbigay ng pahayag. Pero ito po ang hinahabol natin ngayon mga kaibigan, yung sa parte ng LGU Matnog na gusto lang natin malaman o ipaalam sa tao na kahit kailan hindi po nagpabaya ang LGU Matnog, sir. Ayun, totoo naman po yan. Hindi pa nagpapabaya yung mayor. In fact, ang order niya sa akin is i-monitor yan at kung ano ang magagawa ng LGU to protect the interest of the residents. Pero gaya nga nang nasabi ko, Kuya Sau, kanina na ano yan lesson to learn yan na yung mga national projects dapat properly coordinated po sa LGU kasi nagiging tampulan ng sisi yung ating mahal na mayor. When in fact, siguro admin parang ang lagay dito kung isipin na-bypass pa ang LGU Matnog. Kasi parang masasabi natin paano nila nagawa yung plano, yung project. Yes. It means pumunta na sila rito pero hindi man lang sila parang hindi sila courtesy call ba sa mayor na may project kami gagawin dito? Hindi lang courtesy call siguro ang dapat dyan. Consultation with the proper officials and employees of the LGU. May engineering tayo, may MPDO tayo. Correct. Yung Planning and Development Officer na makakapag suggest, no? Kasi pag may consultation yan, na-raise na sana yung issue na yan prior to the implementation. Baka nagkaroon ng bigayan na kasi ngayon pinoprotect na ng PPA siguro yung contract nila dun sa implementor na yung sa contractor side na may timeline na sila and then hindi nila na inaasahan itong yung mga opposers. Yes, opposers. Na valid naman actually yung kanilang ini-elevate na mga So kasi si architect na Augusto Diego, si architect Job Ilaw. May nilatag siya na parang plano. Yes, ganda naman talaga na kung titingnan mo gaano lang naman yung 15 meters na iuusog lang naman nila. Parang kino-consider ngayon. Actually, yung last statement naman ni Undersecretary ng DOTR is they will try to address the issue. At ipapaalamin din yata ang LGU at saka yung mga concern, lalo na si Barangay Captain Peter Gaton. Talagang very active sa problema. Ano naman siya talaga, gusto niyang yung mga kababaryo niya. Nakita ko naman, kaya lang rin siya, tidying yung hands na. Kahit nga sa pahig ni Cap Peter Gaton, parang isa rin siya sa inuugnay kay Mayor, mga nabayaran, parang gano'n. Kaya yan ang na yan. Yan ang parang nakakasama. Wala pong katotohanan Kuya Sau. Kasi ando naman po, ako yung kausap nung pati yung parang project engineer at nagkaroon lang kasi na ewan ko kung kung dapat ding bigyang tuon ng pansin yung napag-usapan nung gabi yun nung nagkaroon ng barangay assembly sa kasi after nung nagbigay ng yung contractor na ganito lang po yung pwede namin ibigay sa inyo, yung 3 meters dito dun sa residence at saka palakihin yung kanal. Nag-okay din po yung karamihan doon. In fact, nandun naman sa miniature. Pero siguro, nung nakikita na nila yung kinong-construct na nakita na nila yung pinaka-problema. Kasi i-enclose na. So, sisikip to yung area, no? At nakikita ko rin na kung malakas talaga yung ulan, probable yung issue na nire-raise saka yung nila. pag may masamang panahon daw, at least may pagtataguan sila ng mga bangka Yes, nila. opo. Importante din po sa kanila yon. Actually,
ano rin, nag-offer din yung ano ng mga parang finger port, no, elevated na magko-construct sila sa side ng shoreline going to Tabunan na, no? Kasi yung explanation nila hindi naman malaki masyado yung ano. Sana yung in-offer naming ano na seaward na papunta na doon sa ano, ibigay lang yung 15 meters, then 15 meters doon pa lalim, no, sa dagat. Siguro mas malaki yung gastos, mas ano, kaya hindi sila pumayag at saka magkakaroon ng distortions yung program na, no. Hindi na natin alam yan. Technical yung term na ginagamit nila. At parang mababaw na po doon, Kuya Sao, banda doon kung ilalayo daw sa papunta sa dagat. Baka daw sa maneuvering, mahirapan din yung mga barko. Dahil mababaw na. Kasi mababaw. Doon, malapit na po yun. Going to Tabunan, meron dyan parang shallow area na talaga. So, yun ang explanation nila. At pero in-encourage ko din po yung representative na, sige po, i-elevate po nyo sa yung concern na yan kasi valid din naman yung ano. But we have to accept the fact na national project yan. At ang exercise of due diligence siguro yung nakalimutan din yung PPA, no, as the implementing office, kasi DOTR attach yung PPA. Prior sana na inano nila yung project na yan, dinetermine muna yung port delineation ng LGU. No? Yan. Opo, at kinausap yung mga concerned officials yun, Sangguniang Bayan, yung municipal mayor, yung barangay captain na yun. Kaya lagi pa ulit babalik doon sa root cause ng pero hopefully sir, mabigyang kasagutan ito ng national government kasi usaping national na to eh. Kaya ang mayor narito siya just to monitor the yun naman ang order niya po sa akin. I-monitor just to monitor, pero wala dun yung tinatawag na makialam, monitor lang talaga. Siguro sa usaping pakialam, ito yung ginawa na ng LGU, nag-conduct ng public consultation, nandun sila, dininig yung bawat isa, at bahala nila ipaabot sa national. So sa ngayon sir, hingin ko po ulit ang yung panawagan at mensahe doon sa mga, sabi nga natin na mga kababaryo natin na minsan nag-iisip ng hindi maganda, siguro out of desperation na yan sa kanila. Naintindihan din naman natin sila, no? Kasi fearful nga doon sa sa project, kung ano yung implication sa, lalo na sa safety at saka sa health, kasi baka ma-stuck yung tubig doon sa ilalim. Pero hindi po na kukulang yung ating mahal na mayor na tulungan po sila. Nandiyan po si mayor na may order po sa akin na i-monitor yung development ng project. At hindi po totoo yun na kawawa naman si Kapitan, insistent siya, but we can see also na parang siguro kung siguro ng court order kung para at least lawful yung kasi kahit siya rin nga hindi niya alam kung pwede niyang ipahinto. So tamang siguro maybe tamang proseso. Opo, magmingi ng legal advice na rin siguro sa DILG on this matter, sa legal department, para once and for all ma-settle po yung Pero ang ini-emphasize ko lang po na haka-haka lang po yan. Yung PPA talagang yan. Ini-exercise siguro nila yung kanilang mandate doon sa pag-develop ng mga ports, no? Pero in doing that, sana wag naman nilang ilagay sa sa balag ng alanganin yung mga officers ng LGU, no? Lalo na yung mga elected officials. Kasi
nasisisi sila ng ano, Napagdududahan Napagdududahan, Ang mabigat to, napagdududahan. Parang sinasabi na lang ano. Opo, given maling akala. naman yan. Opo, given na po yan. Kuya Sao, saan importante, hindi nagpapabaya po ang ating mahal na ngayon. Okay. So, thank you very much po mga kaibigan, yan ang ating exclusive interview sa ating municipal administrator. So mga kaibigan, narito tayo mismo ngayon sa site dito sa Barangay Caloocan, ang lugar na kung saan patuloy na kino-construct itong expansion project ng Philippine Port Authority dito sa Matnog. At makikita nyo po itong parting ito sa aking kaliwa. Ito yung sinasabi nilang seawall na from here hinihingi nila ang 15 meters na distansya bago gawin yung construction ng expansion project ng PPA. Dahil dito nga sa paloob dyan, kung nakikita nyo may space na yan, sa 15 meters na yan, dyan nila ipapasok itong maliliit na bangka in kaso mayroong kalamidad na darating or ito yung magiging taguan ng mga bangka nila. Pero hanggang ngayon hindi pa rin po malinaw kung ibibigay ito ng PPA dahil nga ang sinasabi nila, this is a national project po ito ng DOTR na ibinaba sa PPA. Kaya ewan lang natin kung mahadlangan pa ito or kung mapagbibigyan pa ang kahilingan ng mga taga-Matnog dito, particular dito sa dalawang barangay, ang Barangay Caloocan at Barangay Tabunan. Kasi nga ito po ang nakikita natin, halos wala ng 10 meters itong nakakonstruct na mga itong patuloy na kinoconstruct nila na expansion project. Ayan, ito mga nakausling bakal, may buhos na po yan at makikita ninyo sa dulo, hanggang sa dulo naman itong seawall, wala na po talaga itong 10 meters. Paano pa po maibibigay ang hinihinging 15 meters? Sinaklawan na nga po ang distansya na 15 meters at ang natira na lang na hindi nila na-construct or in-stop nila, wala na po ito sa 10 meters. At sa parteng likod ko naman po, ito naman yung fencing na talagang sinagad nila dito sa seawall. Sabi nga nila, bakit kailangan ng ganitong napakataas na bakod? Hindi naman daw ito dadaanan ng truck. Or kung dadaanan naman po ito, ano ba talaga ang epekto ng walang bakod at may bakod? Bakit kailangan nilalagyan ng napakataas na fencing na ito para dito sa project ng PPA? Na kung saan sa likod nito, ito yung sinasabi natin na hinihingi ng Barangay Caloocan na 15 meters radius from the project na kung saan gagawin nila itong taguan ng kanilang mabangka. Para po sa Bicol TV Express Balita or sa Bicol TV Special Report, ako po si Rosario Amistoso kasama si Joey Inalpe at si Maki Gomez. Issue Ora Mismo. Kaganapan dyan sa Matnog ang ating one-on-one interview kay Matnog Administrator Ubaldo M. Ubaldo na kung saan nagbigay ito ng kumpletong pahayag na sinasabi niya na hindi nga talaga ito na inform ang LGU Matnog bago nagsimula ang construction ng expansion project ng PPA. Kaya marin itong pinabulaanan ni admin na nagkaroon na ng sabi nga under the table na usapan ang LGU with Mayor Mayor Catleyaso between the PPA and the contractor nung project na expansion project ng PPA. Yan po maliwanag po ang mga pahayag ni Admin Ubaldo na kung saan hinahamon niya lahat ng mga constituentes na apektado na magkaisa para sa pagkontra or maibigay itong hingihin nilang 15 meters na distansya na sakop ng project ng PPA. Kung saan nga naman ito yung magiging taguan ng mga bangka in kaso merong masamang panahon or ano pa man kalamidad na pwede na itong pagtaguan. At sa security naman po ng kanilang mga ari-arian. Kasi nga po, nakikita nyo naman, talagang binakura na ng pagkataas na bakod doon mismo sa, sa seawall.
nasa seawall mismo, binakuran ng napakataas. So paano pa nga ito, do you think may bibigay pa itong 15 meters na hinihingi ng mga residente ng Barangay Caloocan? Parang ang hirap na yata. Kitang-kita nyo naman na doon nga sa itinuro ko kanina, wala nang 10 meters yon na nabuhusan nila ng semento. At meron na nakalagay na sheet pile. Paano yun? Bubunutin ulit yan. Kaya ito po nakarating na sa national government doon sa taas ang usapin niya ito, at hihintayin pa rin natin kung ano maging mga kaganapan doon sa Barangay Caloocan sa bayan ng Matnog. Good morning po, mabagandang buhay from Kagawad, Bong Dumasig ng Piot, Sorsogon. Happy watching man kay Director Angel Ayala ng Sorecoan. Si Sir Hill Militante, good morning brother Sao, I'm watching. Good luck on your program. I'm watching here in Huban, Sorsogon. Si Mayor Gloria Alindogan is watching. Ma'am Glo, magandang buhay sa inyong lahat dyan sa Huban. Si Ma'am Carmen Deliosa, good morning ma'am from Australia. At saka si Ma'am Gloriosa Lolo, happy watching ma'am po dyan sa Hong Kong. Remember, pag-uwi ang mga chocolate, huwag kalilimutan. So, inabot na po kita ng oras ng pamahalam ng ating programang Issue Ora mismo ngayong pang Biyernes na edisyon. Babalik po tayo bukas para sa legal at iba pa with Attorney Atan Balintong. Sa ngalan ng buong staff ng Bicol TV Sorsogon, ang inyong lingkod si Rosario Amistoso, kasama ang buong technical staff ng Bicol TV Sorsogon. Magandang umaga po at ingat po lagi kayo sa araw-araw na kung ano man ang inyong mga ginagawa, kung saan man kayo bumibiyahe, laging tandaan, magdasal muna. Magandang umaga po. Issue Ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Issue Ora mismo sa Bicol TV.